Una sa lahat, Israel, desididong pulbusin ang militanteng grupong Hamas. Ang Hamas naman naglabas ng video ng isa nilang hostage. Nanay ng babaeng nasa video may panawagan sa buong mundo. I'm begging the world to bring my baby back home. Ang iba pang update sa giyera sa Israel, abangan. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline tonight. Senator Cynthia Villar, sinabon ang Department of Agriculture sa patuloy nating pag-i-import gaya ng gatas at fertilizer. Alam mo, nung araw, tayo pinakasikat. Pero ngayon, talon-talon na tayo. Bobo ba tayo na tatalunin tayo ng lahat? Ha? Mga senador, nababahala na sa sunod-sunod na pangahak sa mga government website. DICT dapat daw bigyan ng confidential funds panlaban sa cyber attacks. Transportation Secretary Jaime Bautista, sinampahan ng reklamo si Manibela President Mar Valbuena kasunod ng mga aligasyon ng korupsyon. Taas-singil sa toll sa ECTEC simula na ngayong araw. Mga motorista at trucker umaaray. 2 araw bagong opisyal na simula ng kampanya para sa barangay at SK elections, COMELEC nagbabala laban sa mga kung saan-saan nagpapaskil ng campaign posters. At mga bigatin at batikang artista maglalaban-laban sa 10 pelikulang napili sa Metro Manila Film Festival. Bobo ba tayo? Yan ang tanong ni Senadora Cynthia Villar sa mga opisyal ng Department of Agriculture. Kung bakit import tayo ng import na mga produkto kabilang na ang gatas at fertilizer na pag-iiwanan na raw tayo ng ibang mga bansa. Narito ang aking report. Sermon agad ang inabot ng mga opisyal ng Department of Agriculture sa pagpapatuloy ng Senate hearing para sa budget ng ahensya sa susunod na taon. Sinita kasi ni Senator Cynthia Villar ang halagang 10 bilyong piso para mag-import ng chemical fertilizer. Tanong ng senadora, bakit kailangan pang bumili ng pataba mula sa ibang bansa kung marami namang basura na pwede namang gawing organic fertilizer? Ang kailangan lang daw ay bumili ng composting machine para maging fertilizer ang mga basura. Hindi ko ma-imagine na maggagasta tayo ng 10 billion for inorganic fertilizer na masama naman sa soil natin. 38% of the soil of the Philippines are degraded. And ang dami-dami nating basura. Kitchen and garden waste comprise 50% of our waste. Nagkalat lang yan. Aba, 10 billion? Asya-shock ako sa 10 billion. O para sa importation of fertilizer. Nasisyak ako doon. Hirit pa ni Villar, tila na pag-iiwanan na ang Pilipinas na panay-panay raw ang import. Alam mo, nung araw, tayo pinakasikat. Pero ngayon, talon-talon na tayo. Yung mga articles na nare-read ko, talo na tayo ng Vietnam, talo na tayo ng Thailand, talo na tayo ng Indonesia. Bakit? Bobo ba tayo na tatalunin tayo ng lahat? Napagbuntunan din ang galit ng senadora ang mga opisyal ng Philippine Carabao Center na attached agency ng DA. Nasa 99% daw kasi ang ini-import ng Pilipinas na gatas at 1% lang ang produksyon mula sa mga kalabaw sa bansa. Tanong pa ni Villar, bakit daw hinahayaan ng PCC na makatay ang mga babaeng kalabaw? Pag ganyan kayong sumagot, sasabihin ko, napakabobo nyo. Dairy animal, 24,000, tapos sasabihin mo may lalaki. Pag dairy animal, walang lalaki. Sa lahat ng agency ng government, sa inyo ako banas na banas kasi nahihimatay ako that you are in existence for 30 years
1% of demand ang production nyo. Ano ginawa nyo for 30 years? We are targeting to double the volume of milk in the next 5 years. Based on this projection, we can double the production every 5 years. Pati issue sa isda, inusisa rin ng mga senador. Tanong ni Senador J.V. Ejercito, ano raw ba ang meron sa West Philippine Sea at pinupuntirya ito ng China. Sagot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nandiyan sir yung ating galunggong. These are straddling fish stocks. Mainly, our galunggong fishing ground is in the West Philippine Sea. Ayon sa BIFAR, meron silang 12 vessels na pangsuporta sa mga mahingisdang Pinoy pero luma na raw ang mga ito. Suwestiyon naman ni Senator Cynthia Villar sa DA lalo't kine-question ang hinihingi nilang 50 million pesos na confidential funds. Maaring ipambili na lang daw ito ng BIFAR ng mga sasakyang pandagat para maprotektahan pang lalo ang ating mga mahingisda sa West Philippine Sea. Muling sasalang ang Department of Agriculture at attached agencies ito sa Huwebes para sa pagpapatuloy ng hearing sa inihirit nilang 167.5 billion pesos na budget para sa susunod na taon. Nababahala na ang mga senador sa sunod-sunod na pangahak sa mga government website. Tingin nila at ng Kamara, dapat bigyan na ng confidential funds ang DICT panlaban sa cyber attacks. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Ipinakita kanina ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. ang traffic o yung dami ng mga bumisita sa website ng Senado nitong weekend. Kapansin-pansin sa datos ang pagtaas ng request sa pag-access ng Senate website. Last Saturday, shortly before noon or around noon, we experienced a spike in, technically it's called request, no, in accessing the website. So it's a lot more than usual. I have a graph here. So here, the blue line is actually the usual traffic that we get, no. So you can see here on Sunday at around noon, nag-spike siya. That's the red, no, that's the red line. Malicious traffic. So our anti-hacking software considered this request as malicious. Domestic at international daw nang galing ang malicious access request. Pero bigo raw ang hackers na mapasok ang website ng Senado dahil agad itong na-detect ng kanilang anti-hacking software. Wala rin naman daw makukuhang sensitibong impormasyon sa site dahil pampubliko naman ang lahat ng impormasyon doon. It's essentially just them trying to vandalize or putting graffiti in the homepage or the denial of service, no, by brute force, meaning they'll force us to go offline. Ang tangkang pangahak sa Senate website, kaparehong araw din ng i-hack ang website ng Kamara. Naayos na ng Kamara ang website pero in-offline ulit kanina dahil sa panibagong tangkang pangahak. We went online siguro roughly mga 4 p.m. yesterday. Then habang naka-online siya during off-peak na hours yung overnight, magdamag, we did a scanning dire-diretso hanggang umaga. Then doon namin nakita nga na may mga open ports pa na may mga possibility na vulnerabilities. Kaya I recommended SecGen na we put it down muna. Kamakailan lang nang mahak din ang website ng PhilHealth, DOST at iba pang ahensya. Kaya nababahala na ang mga senador sa tila organisado at sabay-sabay na pag-atake ng mga hackers sa mga website ng gobyerno. Talagang tinetesting yung ating paglaban sa mga cyber attacks, sa mga hackers. Hindi coincidence na sunod-sunod siya. At nakita ko na kahit na website lang ang dinideface o ina-attack nila o kinukuha lang yung mga pangalan, pero tingin ko umpisa pa lang to sa mas malalim pang mga makikita natin problema. Ayon sa mga senador, dapat paglaanan ng confidential funds ang Department of Information and Communications Technology o DICT dahil sa banta sa cyber attacks. Pabor din dyan ng ilang kongresista, sensitibo raw kasi ang usapin ng cybersecurity. Pero nakadepende yan sa magiging desisyon ng Bicameral Conference Committee. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Umarangkada na ngayong araw ang toll hike sa SCTEX. Nabibigatan dyan ang mga motorista at negosyante. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Mahal na nga ang petrolyo, nagmahal pa ang toll. Yan ang iniinda ng mga motoristang suki ng Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX.
Simula kasi ngayong araw, dagdag na 64 centavos sa kada kilometro ang inaprubahang toll hike ng Toll Regulatory Board o TRB. Malaki raw ang halagang hiningi ng NLEX Corporation na siyang namamahala ng SCTEX. Pero nagdesisyon ng TRB na hatiin ito sa 3 tranches sa loob ng 3 taon para hindi mabigla ang mga motorista. Sa ilalim ng bagong matrix, ang mga dadaan sa end-to-end ng SCTEX mula Tipo sa Bataan hanggang Tarlac City ay magbabayad ng dagdag na 65 pesos para sa Class 1, 131 pesos para sa Class 2 at 196 pesos para sa Class 3. Kung Tarlac hanggang Mabalacat naman sa Pampanga, 25 pesos ang dagdag singil sa Class 1, 50 pesos para sa Class 2 at 75 pesos naman sa Class 3. 40 hanggang 121 pesos naman ang dagdag kung mula Mabalacat hanggang Tipo. Parang masyado na mamatas ang idadagdag nila, parang sobra na para sa normal na tao, sa average na sahod ng mga tao. Daing din ng Truckers Association of the Philippines, pahirap sa kanila ang toll hike. Of course, lahat ng dadaan doon, additional expense na namin yan on our side, no? So it will be added, compounded na lagi ang lahat ng gastusin, taas ng diesel, lahat na, no? Tapos dagdag pa nga itong sa toll fee natin, added expense on our part. At saka yan magiging dagdag din na ipapasa namin sa aming mga customer, and incidentally, yung mga customer namin, ipapas on din naman sa lahat sa atin kay Juan de la Cruz. Paliwanag ng NLEX, gagamitin ang toll hike sa maintenance ng kalsada. Itong adjustment natin ng toll rate sa SCTEX ay tinatawag natin periodic adjustment. Ito yung June ng 2021 and 2023. Sa concession agreement natin na maaaring humingi ng adjustment ng concessionaire every year or every 2 years. Ang good news naman, wala pa naman daw planong magtaas ng pamasahe ang mga provincial bus sa norte kasunod ng toll hike sa SCTEX. 20% lang daw kasi sa mga bus ang dumadaan sa SCTEX. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na magpapatuloy ang modernisasyon ng Philippine Coast Guard. Sa kanyang pagdalo kanina sa ika-122 anibersaryo ng PCG, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng tungkulin ng PCG sa maritime security ng bansa at pagprotekta sa karapatan ng mga mangingisda. Kanina sa headquarters ng PCG sa Maynila, personal na tinignan ni PBBM ang bagong barkong galing Cebu na magpapalakas sa ating pagbabantay sa West Philippine Sea. Target ng Pangulo na madagdagan ng 40 barko ang Coast Guard. Be assured that this administration firmly stands with you in your plans and efforts to improve, expand, and modernize the capabilities and services so that you may better contribute to the security and welfare of our people and of the nation. Abiso naman po sa pagkain ng shellfish gaya ng tahong at talaba. Nagpositibo po si Red Tide ang ilang baybayin sa ating bansa. Kabilang dyan ang ilang bahagi ng Sapian Bay. Gayon din sa mga baybayin ng Capiz, Aklan, Bohol, Iloilo at Zamboanga del Sur. Nakalalason ang mga shellfish sa mga nabanggit na lugar. Pero ligtas pa rin kainin ng iba pang lamang dagat gaya ng isda, hipon at pusit basta linisin at lutuin ito ng mabuti. Susunod, graduating criminology student patay sa hazing. 20 persons of interest hinahanap na. Mga stranded na Pinoy sa border ng Gaza City, nauubusan na raw ng pagkain. At ina ng isa sa mga hinostage ng Hamas. May panawagan. I'm begging the world to bring my baby back home. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Hawak na ng mga pulis ang 4 na suspect sa pagkamatay ng hazing victim na si Aldrin Bravante. Patuloy naman pinaghahanap ang 20 pang persons of interest. Nasa frontline ng balitang yan si Justin Punsalang. Mga pasa sa hita at binti, sugat sa iba pang bahagi ng katawan. Ito ang sinapit ni Aldrin Leary Bravante sa initiation rites umano ng Tau Gamma Phi PCCR Chapter Fraternity sa Quezon City.
Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival. Graduating criminology student si Aldrin sa Philippine College of Criminology. Kwento ng tatay ni Aldrin, linggo ng gabi nang huli niyang makausap ang kanyang anak at nagsabing papasok pa siya sa klase kinabukasan. Nagulat na lang kami nung dumating ang kuya ko. Naiyak na ang kuya ko. Wala ba kayong alam? Yung sinasabi ng kuya ko. Ang kuya niyo, wala na. Oh, sino ba ang di magugulat? Kwento naman ng kinakasama ni Aldrin na si Dalen. Minsan na raw nitong nabanggit na gusto niyang sumali sa frat. Tao gama pag kasi yun, ang alam ko pa yun po talaga yung gusto niyang salihan eh. Sana alam niyo yung kung gusto niyo magkaroon ng kapatiran, ayusin niyo na ma-manage niyo lahat ng mga nakasali doon na hindi aabot sa gantong punto. Hawak na ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police ang 4 na sospek sa pagkamatay ni Aldrin. Ayon sa mga otoridad, sa ospital pa lang, sumuko na ang 2 sa kanila na sina Justin Artates at Michael De Castro. Umawag yung ospital sa pinakamalapit na police station, yung Blumentritt PCP, at rumisponde agad yung mga pulis natin, pinuntahan sila sa ospital. Sumama naman agad yung 2. Kusa ring sumuko kaninang madaling araw sina Lexer Angelo Manarpies at Mark Leo Andales. Sasampahan sila ng reklamong paglabag sa anti-hazing law. Bukod sa 4 na sospek, 20 persons of interest pa ang hinahanap ng mga pulis. Binisita ng mga pulis ang pinangyarihan ng hazing sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Pero wala kaming na-recover pero sa investigasyon namin, tinapon somewhere sa ilog yung paddle na ginamit. Kanina sinadya rin ng News 5 ang abandonadong gusali kung saan nangyari ang hazing. Nakakandado na ang gate at may bantay na gwardya. Nagsasagawa na ng backtracking ang barangay at ang mga pulis sa mga sasakyang dumaan at lumabas sa hazing site. May impormasyon daw na tricycle ang ginamit sa paghahatid sa biktima sa ospital pero tinutukoy pa ang eksaktong tricycle. Kinundena ng Philippine College of Criminology ang pagkamatay ng kanilang estudyante. Hindi raw pinahihintulutan ng paaralan ang anumang uri ng karahasan. Sinuspende rin ng klase sa PCCR kaninang hapon bilang pakikiramay sa pagkamatay ni Bravante. Sinisikap pa ng News 5 na makuha ang panig ng Tauga Mafi. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Abot tanaw na ng mga kababayan natin ng Egypt pero stranded pa rin sila sa border ng Gaza. Dagdag-dagok pa kakulangan ng pagkain. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Libo-libong Muslim ang nagsama-sama sa plaza sa Cotabato City para magpakita ng suporta sa mga Palestinian na binobomba ngayon ng Israel. Kabilang sa mga naiipit sa giyera ng Israel at Palestinian militant group na Hamas ang ilan nating kababayan sa Rafah Crossing o border ng Gaza at Egypt. Alert level 4 na ang nakataas sa Gaza City. Ibig sabihin, mandatory na ang evacuation. Ang problema, hindi makatawid ng border ang 78 Pinoy roon dahil wala pang go signal ng Egypt. At pagkatawid ng Rafah Crossing, may mga dokumento pang kailangang ipresenta sa immigration ng Egypt. Ang worry natin, hindi po yung corridor, pero ganong katagal sila ipoprocess dun sa Egyptian side para sa kanilang mga visas na pending na ngayon sa Egyptian government. Nakasubmit na lahat ng pangalan nila sa Egyptian government. Dagdag-dagok pa ang limitadong supply ng pagkain sa border. May balita kami yung isang nanay nga makain na ng expired bread kasi kulang yung food. Anumang oras ngayon, inaasahang bubuksan ng Egypt ang kanilang border para sa mga lumilikas sa giyera. Ang sigurado, wala ng Pinoy na nasa northern Gaza kung saan mainit ang bakbakan at airstrike. Mobilize na natin sila na madala sa border, sa south na area ng Gaza. So they're in a safer place kasama yung kanilang mga asawa. Ang inaantay na lang natin ay mapayagan tayo na makadaan pagka buksan na yung humanitarian passage. Sa press con kanina ng Israel Defense Forces, giniit nila na wala silang ibang gustong lusubin kundi ang grupong Hamas. Ayaw rin daw nilang madamay ang mga sibilyan. I can't predict to you what is going to happen in the next 48, 30, I don't know what to tell you. But what I can tell you now and what we know now is that we are instructing them for their own safety to move south, to stay there. We are being very clear. We're giving them
that advanced warning. We are telling them to move, and they are absolutely not our target. Bukas, inaasahang uuwi sa Pilipinas ang 18 OFW galing Israel na bibigyan ng financial assistance ng pamahalaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Bugbog sarado na sa airstrike ng Israel ang Gaza City. Pati mga hostage ng Hamas pinangangambahang madamay. Nagbabalik si Elaine Fulgencio. Airstrike rito. Airstrike roon. Hanggang sa halos mapulbos na ang Gaza City. Parami rin ng parami ang mga namamatay na Palestinian. Kanina, mas tumindi pa ang mga pag-atake ng Israel, lalo't natapos na ang 24 na oras nilang palugit bago lusubin ang militanteng grupong Hamas. Bantay sarado rin ng Israelis ang kanilang border at tinatarget ang mga Hamas fighter na magtatangkang pumasok. Ayon sa Israel Defense Forces, napatunayan ng United Nations na ninanakaw ng Hamas ang supply na langis at medical equipment sa Gaza City na tatagal sana ng 6 na araw. Ginagamit din daw ng grupo ang mga hostage nila bilang human shield sa giyera. The Israel Defense Forces will destroy Hamas for the sake of Israel, Gaza, and the entire world. Sa gitna naman ng mga pag-atake ng Israel, naglabas ang Hamas ng video ng kanilang hostage na si Mayesh Kim, 21 anyos na French-Israeli. Sugatan siya at sumailalim sa operasyon. Nanghihingi rin siya ng tulong. Napanood ito ng kanyang nanay. I saw my baby on television. I saw she's alive. I didn't know she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. Ayon sa Iran na inaakusahang nag-udyok sa Hamas na umatake, dapat sisihin sa giyera ang pakikialam ng Amerika. Kaya dapat Amerika raw ang mangumbinsi sa Israel na itigil na ang pag-atake sa Gaza. Ayon kay US Secretary of State Anthony Blinken, bibisitahin bukas si US President Joe Biden ang Israel para makausap si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mahigit 1 linggo na nang pumutok ang giyera sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas, silipin natin ang reaksyon ng mga netizen gamit pa rin po ang ating interactive listening tool na Sprinkler. Sa nakalipas po na 7 araw, galit ang nangingibabaw sa mga netizen. Kung makikita po ninyo, itong anger, pumalo po yan ng mahigit 714 million overall reach. Ibig pong sabihin yan, pinaka-visible itong anger sa mga comment, posts at likes sa mga social media platforms gaya ng Facebook, Instagram at X o dating Twitter. Marami rin po ang naiyak o itong cry, mahigit 207 million overall reach po yan. Meron din pong mga confused o naguguluhan. Siyempre, nandyan po yung mga nalulungkot sa nangyayaring gera. Pero sa kabila niyan, mga kapatid ha, may mga netizen din pong determinado at siyempre po nagdarasal. Nasa 40 million overall reach po yan. Dako naman po tayo sa mga keywords o yung mga pinakahinanap at ginagamit ng mga salita sa mga panahong ito. Kabilang po dyan, itong pinakamalaking bilog nito, Gaza, nasa mahigit 2.20 million overall reach po yan. Nariyan din po, halos kasing laki niya rin po na bilog Israel, 1.47 million overall reach. Pati na rin po ang grupong Hamas, dito po yan, ay madalas na rin pong gamitin online. Marami rin mga kapatid ha, ang gumagamit at tagahanap ng salitang #News5 tungkol sa mga gera na meron pong 2.20 million overall reach. Susunod, COMELEC nagbabalang magiging mahigpit sila sa patakaran sa nalalapit na simula ng campaign period para sa barangay at SK elections. News 5 exclusive, resort owners sa Cagayan, umaalma sa plano ng DNR na ipagiba ang kanilang mga negosyo.
At Barangay Ginebra, naghahanap na ng kapalit ni Justin Brownlee. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sa Huwebes na ang simula ng campaign period ng mga kandidato sa barangay at SK elections. Muling pinaalala ng COMELEC na magiging mahigpit sila sa mga patakaran sa pangampanya. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. 2 araw na lang simula na ng kampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Kaya naman muling inilatag ng COMELEC ang mga patakaran nito ngayong campaign season. Sa sukat ng mga campaign materials, dapat 2x3 feet lamang. Bawal yan ipaskil kung saan-saan bukod sa common poster areas. Pwede naman sa mga private property, pero kung nasa private property yan, mas malaki pa sa bahay yung mismong campaign material, susulatan po namin kayo, ipapatanggal namin sa inyo. Kung kinakailangan po mag-araw-araw kami na mag-operation baklas, gagawin po namin yan. Bawal ding magpakain, pati mamigay ng mga t-shirt, bowler, sombrero at iba pang campaign paraphernalia. Kung may uniform tulad ng t-shirt, papayagan niyang suotin ng mga kandidato at tig-5 supporters. Hindi naman ipinagbabawal ang pagtataas ng kamay ng incumbent local government officials sa mga kandidato, pero posibleng DILG naman ang magreklamo sa inyo. Pwede sila humarap sa tinatawag na Republic Act 6713, yung Ethical Standard for Government Officials and Employees, at sa Republic Act 3019, yung tinatawag na Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hindi rin bawal ang magkawang gawa at pagbibigay ng abuloy sa patay, pero babantayan din yan. Bawal naman ang mga palusot na yung supporter ko noong nagpaskil o namigay ng campaign paraphernalia. Yun yung mga style ng mga nakaraan sa supporter po kasi padadaanin. Hindi ako nagkabit. We will go after you. Eh di ba ala kayo magpaliwanag? Sa korte na lang tayo magkita-kita. Sa ngayon, 98% na raw handa ang COMELEC para sa botohan sa October 30. Handa na ang mga balota, backup VCMs, maging ang gagawing mall voting. Susubukan din ngayon ng early voting sa Muntinlupa City at Naga City sa Camarines Sur. Para yan sa mga senior citizen, may kapansanan at mga buntis. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa Frontline Sports, naghahanap na ang Barangay Ginebra ng posibleng kapalit ni Justin Brownlee. Ito ay matapos siyang magpositibo sa unang doping test sa Asian Games. Ayon kay Team Governor Alfrancis Chua, hinihintay nila ang penalty ni Brownlee at ang magiging desisyon ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Hindi na raw nila iaapela magiging resulta ng ikalawang urine test ng International Testing Agency. Sa ngayon, nasa Amerika muna si Brownlee. Tingnan natin, sana matapos kagad, ma-resolve kagad para, again, ang Pilipinas gusto siyang makita maglaro uli sa PBA dahil siguro para palakpakan lang dahil ibinigay niya sa bansa natin. Live nang mapapanood ang PBA Games sa free-to-air channel na A to Z. Mismong si TV5 President and CEO Guido R. Zaballero ang nag-anunsyo niyan. Bahagi raw ito ng commitment ng TV5 at PBA na maihatid pa sa mas maraming audience ang mga laban ng PBA. Bukod sa A to Z, mapapanood din ang PBA sa Pilipinas Live at Signal Play app. Sa November 5 na po ang opening ng bagong season ng PBA Commissioner's Cup. We believe the PBA really needs a dedicated home. And we saw the possibilities with Zoe. Coming from yung strategy meeting that Sir Ricky talked about to continue to build the PBA, if we have a dedicated home for the PBA, then we'll be able to feature more of the games in the future. So pati na po yung 3x3 tsaka esports. Abangan, mga naglalakiang bituin sa showbiz, maglalaban-laban sa 2023 Metro Manila Film Festival. At mga alagang hayop na inabandona sa giyera sa Israel, sinasagip ng ilang animal welfare groups. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
Ipinagigiba ng DENR ang mahigit 20 resort na iligal umanong itinayo sa Santa Ana, Cagayan. Umaalma naman ang mga may-ari ng resort. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa, exclusive. Boracay of the North ang bansag sa White Beach ng Nangaramwan sa Santa Ana, Cagayan. Unti-unti na itong natutuklasan ng mga turista, mapalokal o dayuhan dahil sa angking ganda. Nagsulputan ang mga beach resort. Ang problema, illegal daw ang mga yan kaya gusto itong ipaghiba ng Environment Department. Bukod sa kulang sa permit, labag din daw sa batas ang pagpapatayo ng mga estruktura malapit sa beach dahil sakop ito ng forest land. Masyado rin daw malapit sa dagat ang mga itinayong resort. Ayon sa DENR, 40 meters pataas dapat ang layo ng mga estruktura mula sa dalampasigan. September 6 nang hainan ng abiso ang 24 na establishmento. Binigyan sila ng 10 araw para kusang tibagin ang kanilang mga resort. Kung hindi, mahaharap sila sa kaso. Pero giit ng mga resort owner, matagal na raw nilang nilalakan ang mga permit. Pero hindi raw sila ma-endorse ng Sangguniang Bayan ng Santa Ana sa DENR. Ito ay kahit kinatigan na sila sa community, municipal at regional level ng kagawaran. Ang pinuno ng mga resort owner na si JR nangangamba na baka masayang ang lahat ng pinundar nila. Ang hirap na po ng buhay. Tapos gusto pa nila bakbakin yung mga investment po namin kung saan doon lang naman po kami kumikita para sa ginabubuhay namin lalo. Tulungan na lang po sana nila kami. Huwag naman po yung parang ginigiitan na kami sa leeg. Pero hindi na maririnig ni JR ang tugon ng otoridad. Namatay na siya nitong Biyernes matapos atakihin sa puso. Makikipagpulong pa naman daw sana siya sa lokal na pamahalaan para ayusin ang gusot. Sa kabila nito, naniniwala ang alkalde ng Santa Ana na napapanahon ng isaayos ang lugar. Pero hindi raw dapat biglain ang paggiba sa mga resort. I-gradual natin para hindi naman sa ganong, hindi mabigat yung impact naman. Ang mga owners is taga rito, no? At saka yung mga empleyado, taga rito. Ang DENR Cagayan Valley naman nagbigay ng hanggang October 30 para kusang i-demolish ng mga may-ari ang kanilang mga resort. Wala po kaming say doon, wala kaming control doon because baka naman sasabihin ng LGU nag-i-intervene kami sa kanilang internal affairs if we do that. So if they say yes, then we have to accept that as part of the requirements. Ang issue lang po talaga dito is that yun nga yung 40 meters. Habang may panahon pa, hindi pa rin daw mawawalan ng pag-asa ang mga may-ari ng resort sa Santa Ana na hindi sila mapapaalis sa lugar na pinagkukunan nila ng kabuhayan. Ito ang White Beach na ibinibida ng mga taga-Nangaramwan sa Santa Ana. Pawa silang mga lokal na may-ari ng resort, pawang nangangamba na mawalan ng negosyo dahil sa utos ng gobyerno. Pero mukhang hindi lang ito magpapasakit ng kanilang ulo dahil may mga dayuhang nagbabalak mamuhunan sa bayang ito. Pangamba ng mga taga rito, baka maghirap lang sila lalo. Mula sa Santa Ana, Cagayan, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Para naman sa ating pabaong pampa-good night, ilang hayop ang maswerteng nakaligtas sa giyera ng Israel at Hamas. Gaya na lang ng alagang ibon ng batang ito sa Gaza. Kasama siya ng pamilya nang lumikas sila matapos maipit sa digmaan. Nananatili sila sa isang shelter. Pinapakain at pinapakilala ng bata ang kanyang pet sa kapwa refugees. Marami ring inabandolang hayop ang nirescue sa iba pang lugar na apektado ng digmaan. May rabbit, manok at kambing. Ililipat sila sa ligtas na lugar sa Israel. Itinuturing ang mga nasasagip na hayop na simbolo ng pag-asa sa gitna ng giyera. Mga kapatid, Johnny, 69 days na lang po. Pasko na. Grabe, no? Nararamdaman ko na yung lamig. Lamig, actually, dito. Sa studio. Sa labas din, actually. Titignan ko kung sino yung sana makita natin si Garfield. Oo nga. Diba? At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines. Balitan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Bok Ed Lingaw, ako po si Mean Los Baños. Kasama pa rin po si Johnny Alipoon. Magandang gabi.